Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, gagawin po talaga ang lahat para hindi po makatakbo bilang presidente itong si VP Sara sa 2028. Ngayong gumugulong na po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, marami po doon sa mga nakasampang reklamo sa kanya, mukhang isasampa rin po sa ibang korte para lang po talagang ma-corner o hindi talaga, kumbaga, ma-distract yung impeachment, masigurado nila na hindi kumbaga padadaanin nila sa butas ng karayom ito si VP Sara bago siya magpresidente. Kasi itong NBI at ang DOJ po ibinasura po yung isang reklamo, inciting to sedition na reklamo kay VP Sara, pero yung kasong grave threat na alam naman natin na hindi napatunayan doon sa impeachment court. Although hindi pa tapos yung hearing, pero kung titingnan nyo yung nangyari doon sa hearing na yun na tinalakay ngayong grave threat, wala silang napatunayan na totoo or merong kakayahan si VP Sara na gawin yung bagay na yun. Pero isa yun sa mga ginamit din nila para isampa yung kaso sa DOJ. So ito, panoorin po natin itong isang political analyst regarding nga rito sa ginagawang taktika ng administrasyon ni Bongbong Marcos para hindi nga makatakbo sa 2028 itong si VP Sara. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe and follow button, at the same time palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Tawag dito ay forum shopping. Nando na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa ng sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Ang pangalawang Pangulo, merong nabasura na reklamo sa DOJ lamang, inciting to sedition, pero may umusad na kaso na grave threat na nasa RTC na. Though merong motion na pinapabasura na itong kaso na ito. Nakikita nyo po ba ang pattern na naghahanap ng maraming kapamaraanan talaga para ma-destabilize ang pangalawang Pangulo, Sir Lito? Sa mga abogado siguro, ang tawag dito ay forum shopping. Nando na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa ng sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Opo. Nakikita nyo rin po ba sa 2028? Alam natin kung ang nai-imagine siguro ng ating mga kababayan pag ang Duterte ang nanalo sa 2028, yan yung kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Kasi isipin talaga nila mababalikan sila. Pag hindi naman si VP Sara Duterte ang manalo, safe na ba ang Marcos administration? Safe na ba si PBBM? Kasi nang nakita natin na medyo kaalyado niya ngayon, yan yung mga katunggali din niya dati na nagkaroon ng sila yung nagkaroon ng uniteam. Yung uniteam dati nawala na. Sinusuka. Opo. Yung sinusukat dati na ngayon kinakain na naman nilang muli, no? It's very funny, no?
Kaya nga lagi kong sinasabi doon sa mga kaibigan kong dilawan na oy, tandaan nyo nga kailan ba namatay at sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino, no? Anong karapatan meron? Para bang ano pumasok sa isip ninyo at nakikipagkuntsabahan ngayon kayo dito sa administrasyon ni BBM, no? Kaya nakikita yan ng taong bayan, malinaw sa kanila na para bang itong mga ito sa paghahangad lamang na makabalik sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat, no? Kaya nga yung isinuka na kinakain na muli, no? Napaka sa ating mga Pilipino hindi lang katawa-tawa kundi napakasamang ugali ng ganyan, no? Literal na kain suka talaga yung ginagawa ng mga dilawan, di ba? Ano naman talaga eh. Very obvious naman talaga na wala silang pake ngayon. Kung ninakaw po yung pera natin, wala silang pakialam doon. Ang importante, hindi manalo si Sara Duterte at kailangan ang makabalik po yung mga dilawan. Yan ang primary objective nila dyan na mga dilawan yung makabalik. Kaya ang ginagawa nila rito, kain suka sila kay Bongbong Marcos na nagbabaka sakali na i-endorse po ni Bongbong Marcos si Leni Robredo para maging presidente sa 2028. Kaya kahit na sinasabihan sila ng kain suka, hindi na kumbaga patay malisya na lang sila. Kasi nga, yun talaga yung nangyayari ngayon. Mabanggit ko lang, Admar, recently halimbawa, may nilabas na survey. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya ito. Pero ang pinalalabas, pagka daw may tambalang Leni at Raffy Tulfo, angat na ng kaunti. Actually, margin of error. Pero angat na ng kaunti kaysa sa tambalang VP Inday Sara at si Senator Amy Marcos. Ito'y katawa-tawa sapagkat ang napaka-importante sa paggawa ng survey, kaya halatang-halata mong itong survey na ito talagang sinadya lamang ng kung sino nagbayad sa survey company na ito. Bakit ka magkakaroon ng survey at this point na ang research design mo, ang questionnaire mo, ang tinatanong mo, meron na kagad tambalan, no? Dalawang pinagbabanggaan mong tambalan na maliban kay VP Inday Sara, siya lang naman ang nagsabing siya tatakbo sa 2028. Nagsabi ba si Senator Amy Marcos na siya tatakbo bilang Vice President ni Inday Sara? Hindi. Si Leni ba at saka si Tulfo, nagsabi na sila'y tatakbo. So halatang halata mo na talagang sinadya na kasi alam nila na parang asiwa ang taong bayan kung ang magpapareha, ang magtatandem ay parehong babae. At wala naman sigurong pangalawa, ang ipapareho mo pa kay VP Inday Sara ay isang Marcos. So talagang sinadya yung tanong, no, para makakuha ng mas malaking boto para dun sa tambalang Leni Tulfo na pareho naman hindi naman nagsasabing sila'y tatakbo. So Wala nga, 'di ba? Halatang mind conditioning lang yung survey na yun. Na para lang guluhin yung isip ng taong bayan pagdating nga sa 2028. Dahil nga ang number one objective nga nila rito, makabalik ang mga dilawan sa pwesto. Ayaw nila kay Sara Duterte kasi nga, syempre, mga sympathizer kasama yan ng mga dilawan tinklawan eh. So, pati sila tatamaan kasi kapag si Sara Duterte ang naupo. Lalong-lalo na yung mga loyalistang administrasyon ni Bongbong Marcos, sigurado lahat sila hahabulin. Kaya napaka-imposible po talaga yung survey na yun. At the same time, yung talagang mga plano pa ni Bongbong Marcos dito, talagang by hook or by crook. Lahat gagawin nila. Lahat ng pwedeng isang pangkasok kay Sara Duterte gagawin nila para hindi makatakbo sa 2028. Kasi nga, ang kinakatakutan nila rito ay yung paghabol sa kanilang accountability sa mga nangyaring nakawan sa ating bansa. So, paki-comment down below kung sa palagay nyo ba yung takot ng mga dilawan at ng Marcos administration na panagutin sila ni Sara Duterte sa 2028 pwedeng mangyari. Kaya comment down below po kung ayun po yung sa palagay ninyo yung
nakikita natin dito. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.